Nagbabadya ng gera, China at Russia nagpakitang gilas sa karagatan. Lakas ba ito o laban sa US? Magandang araw mga ka-Friendly Talk TV. Isang mainit na balita mula sa karagatan ng Asia Pacific. Kamakailan lang ay nagsagawa ng malawakang joint naval exercise ang dalawang makapangyarihang bansa. Ito ay ang China at Russia sa dagat malapit sa kanilang teritoryo. Pero ang tanong, anong klase mga barko ang ginamit nila? At ito ba ay senyales ng lumalalim na alyansa nila laban sa Estados Unidos? Tara, alamin natin ang buong istorya. Saan ito naganap? Ang joint exercises ay isinagawa sa East China Sea, malapit sa silangang bahagi ng China, at malapit na rin sa mga karagatang aktibo ang mga US Naval Force o Navy. Hindi ito simpleng training lang. Ito ay may dalang malalim na mensahe sa international community. Sino ang mga kalahok at anong klase mga barko ito? Ang China at ang Russia ay nagsama ng ilan sa kanilang pinaka-advanced na mga warship at submarine. Ayon sa mga ulat, narito ang mga Type 052D destroyer. Tinatawag ding Chinese Aegis, ito ay modernong missile destroyer na kaya mag-launch ng anti-aircraft, anti-ship at anti-submarine missile. Ito ay makabagong destroyer ng China. Pangalawa, Type 054A frigates. Versatile warship na may radar invasion capabilities at pang-escort sa mission. Pangatlo, submarine at surveillance ship. Ginagamit sa electronic warfare at intelligence gathering. At ang mga barko naman mula sa Russia. Una, ang Admiral Gorkub class frigate. Ito ang isa sa pinakamodernong barko ng Russian Navy. May hypersonic missile capability. Pangalawa, ang Starek Gushchev class corvette. Small yet deadly. Ginagamit sa coastal defense at stealth operation. Ang pangatlo, missile cruiser at strategic bomber support. Kahit may mga aircraft involved, ito ay sumusuporta lamang at hindi full-scale air drill. Ano ang layunin ng mga drill na ito? Opisyal na sinabi ng China at Russia na ang layunin ng military exercise ay una, pagpapalakas ng koordinasyon ng kanilang Navy. Sumunod, pagpapakita ng kakayahan ng maritime defense. At ang panghuli, pagsasanay sa Joint Command and Control System. Pero ayon sa mga eksperto, hindi lang ito simpleng training. Ito ay may malalim na geopolitical message. Oo, maraming analysts ang nagsasabing ito ay isang malinaw na pagpapakita ng lakas laban sa US at mga kalyado nito sa Indo-Pacific tulad ng Pilipinas at ng Taiwan at ng Japan. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Taiwan Strait, South China Sea at Ukraine conflict, ang China at ang Russia ay tila nagsasama upang balansin ang impluwensya ng NATO at US forces. Hindi lang US ang may kakayahan sa joint military power. Kami rin, ayon sa China at sa Russia. Ang China at ang Russia ay parehong under pressure ng US-led sanction at military containment. Kaya ang mga ganitong klase ng pagsasanib puwersa ay parang show of defiance sa international stage. Ano ang posibleng epekto nito mula sa mga ginagawa nilang drill sa mundo? Tataas ang tensyon. Sa Asia Pacific, maaari magpadala ang US ng karagdagang puwersa sa rehiyon. Sumunod,
Magpaparamdam din ng Japan, South Korea, at Australia, mga kaalyadong bansa ng US. At ang pangatlo, lalakas ang ugnayan ng China at Russia military at posibleng bumuo sila ng mga matibay na anti-Western alliance. Mga ka-Friendly Talk TV, malinaw na hindi na biro ang nagaganap sa dagat. Habang abala ang mundo sa iba't ibang issue, unti-unting binubuo ng China at Russia ang kanilang sariling puwersa. Hindi lang sa lupa, kundi pati na rin sa karagatan. Ang tanong, ano sa tingin nyo? Palatandaan na ba ito ng paparating na digmaan? O isa lang ba itong hakbang ng pag-iingat nila laban sa dominasyon ng US? Paki-comment down below mga ka-Friendly Talk TV. And don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang balita na hindi lang basta news, kundi kwento sa buong mundo. Maraming salamat po.